The real BBM at the hospital left. Ayan, ayan, yung the real BBM at the hospital left. Ayan, naka-oxygen, okay? And then the resurrected BBM, right. Ayan niya, ito na siya. Ayan yung resurrected na BBM. Ang tenga, ang tinitingnan dyan. Tingnan yung tenga nito sa tenga nung isang tao na to. Ayan. Ayan, tingnan. NBI, magaling kayo dyan. Imbestigahan ninyo yung boses ng BBM sa mga file, boses ng totoong BBM, bangag. At yung boses ng bagong BBM ngayon. Okay, so hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Kamusta po kayong lahat? So, eto na nga po guys, no, maipapanood ako sa inyong video na kung saan si Captain Dado ay pinakita nga niya ang totoong BBM at fake na PBBM. Dahil ang pagkakaalam niya, si PBBM ay wala na talaga, nasa freezer na raw ito, at may pinakita rin siyang picture na si PBBM ay naghihingalo na. Totoo kaya guys na si PBBM ay wala na? At etong PBBM na napapanood natin ngayon sa mga press con sa Malacanang ay fake? Ano nga ba ang totoo? So eto guys, panoorin pa natin ang video ito at kayo lang ang mag-analyze at humusga kung tama nga ba ang pag-analyze ni Captain Dado or hindi. So tara, panoorin po natin. So, sino ang mastermind nitong lahat na to? Alam natin yung sa nakawan, pero ang aking tanong, sino ang mastermind doon sa pagtatakip sa totoong kondisyon ng presidente? Okay, so yun natin. Pagtatakip sa totoong kondisyon ng presidente. Patay na ba si Marcos, BBM? Patay na ba? Naka-preserve ba ngayon si Marcos? Nasaan siya? Sino yung nakikita sa lumalabas sa diyan nagpapakita sa mamaten ng mga functions, pumunta sa Manawag, pumunta sa Baguio, pumunta sa kung saan-saan ba. Sino 'yon? Sino yung nagja-jumping jacks? Sino yung nagbubuhat ng bigas? Sino yung Sino ang mastermind? Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind ng pagtago ng totoong kondisyon ni Marcos? Patay na ba talaga yan? Buhay pa ba, naghihingalo o naka-freezer? Kasi marami nagsasabi na yung nakikita nating Marcos ibang-iba. Yun yung ating talakayin. Kasi kung sino man yung mastermind na yan, dapat pananagutin natin. No? Sa post ni, tulinan ko para mas marami tayo makover. Sa post ni Jose Alejandrino. Kilala niya itong Jose Alejandrino. Dati, ano na ito he's in his 80s already. He's a former secretary, no? Sa panahon nila Marcos, a former advisor ni Cory, a former secretary, advisor, special advisor of FBR, and then an advisor also kay Digong. So he's gone around. Dating sa UN to Dati sa UN nagtatrabaho. Dating sa Manila Chronicle he's gone around and very patriotic na tao. Sabi niya sa Facebook post niya, Facebook post niya. Okay, sana nawala. Sorry nawala. Napindot ayan Jose Alejandrino. The real BBM site is 55. Ganon. 55 pala si Marcos. In the photo to the right with Isko Moreno, the resurrected BBM. So, paniwala ni Sec Joe ay the resurrected BBM has grown taller by 2.5 inches. Kasi ang height ni BBM 5'5". Kung titignan ninyo itong una, kitang-kita yung picture nilang dalawa ni Isko Moreno. Ayan credit to sa may owner niyang gumawa niyan. Si yata ang gumawa niyan
si Attorney Mike, operario. Tingnan nyo, tangkad si Isko. Ang totoong rating na height ni Isko is 5'7 and a half. Sabi ni, according to Sec Joe, 5'7 and a half. Samantalang si Marcos ay 5'5. Titingnan nyo dun sa bigas, buhat bigas na photo niya. Nakatabi niya si Isko eh. Ayan, pantay na sila. So, ibig sabihin, tumangkad siya ng halos pantay ni Isko, 5'7 na. 5'7 and a half. Si Isko is 5'7 and a half. Marcos Jr., BBM, Bangag, Ngiwi is 5'5. President of the Republic of the Philippines, Uniteam, no? 5'5. Si Isko Moreno ay 5'7 and 1 half. Ayan yun. Yan yung picture nila. Kita nyo naman, very pronounced. BBM, Bangag. Isko Moreno, 5'7 and a half. BBM, 5'5. Pagdating kay kay BBM, double O, 1, double. In His Majesty's Secret Service. Si 001, ayan, si double, ayan na, pantay sila ni Isko. Pantay. Kaya ngayon, tanong, nasaan yung totoong BBM? Si 5'5. Patay na ba talaga? Naghihingalo? Naka-life support? Naka-freezer? Kasi may mga nagsasabi naka-freezer. NBI, paki-imbestigahan nga. Huwag ako ang imbestigahan nyo. Kasi pagka inimbestigahan nyo, nagkakamali kayo. Ang imbestigahan ninyo, nasaan talaga si BBM. Okay? Pag inimbestigahan nyo kasi, kung magagalit ako sa inyo eh. Magre-revolusyon kami pagka inimbestigahan nyo kami. Gago kayo eh. Imbestigahan nyo yung tama. Nasaan ang Pangulong Marcos? Yung totoo. Yung nakikita natin sa Malacanang, yan ba ay totoo? Ba't tumangkad? Ba't pantay na sila ni Isko? Dati pantay sila ni Gadon. So mga 5'5 din si Gadon. So bakit ngayon tumitingala si Gadon na? Mas matangkad si Bongbong ngayon eh. 2 and 1 happy. Saan hospital ba yan dinala? At yung mga babae na kulang sa height, gusto nyo magpatangkad, punta kayo doon sa ospital. 1, 2 araw lang kayo doon, kita nyo, tatangkad kayo. Kung kayo ay 5, may magiging 5'2 kayo, 5'2 and a half. Kung kayo ay 5'5, magiging 5'7 and a half. Di ba? Punta kayo dyan sa ospital, ina-advertise natin. Saan ba yung ospital? Saan ba nagpagamot sila? Ibang klase, no? 1 araw, 2 araw. Ang sabi sa amin, lumabas din agad. Kasi, Tapos yung tenga, pinagko-compare yung tenga. According to Jose Alejandrino, saan salamin ko? According to Sec Alejandrino, the real BBM at the hospital left. Ayan, yung the real BBM at the hospital left. Ayan, naka-oxygen, okay? And then the resurrected BBM, right. Ayan niya, ito na siya. Ayan yung resurrected na BBM. Ang tenga, ang tinitingnan dyan. Tingnan yung tenga nito sa tenga nung isang tao na to. Ayan. Ayan, Tingnan nyo yung tenga ng BBM sa ospital. At tingnan nyo yung tenga nitong lumalabas ngayon. Kung titignan nyo yung kanang, yung kanan na tenga ito, kanan na tenga. Yung isa may tutuloy, yung isa wala. Joke. Yung isang tenga, ayan, tingnan nyo. Kung titignan nyo yan, saan ba yung ballpen? Ballpen. Ballpen. Yun, yan. Titignan nyo yan, merong yang balat. May laman. Kung titignan nyo yung kabila, Noy, wala eh. Pero kaliwa ito eh. Ay, kanan din. Kanan na tenga. Yan. Compare nyo doon sa kabila, pagtabi natin.
Yan, magkaiba eh. Ayan si BBM, Bangag, BBM Bangag, and then yung isa, BBM, yun ang tignan nyo yung tenga na yun. Doon lang muna tayo tumingin, yan. Compare nyo dito. Ayun. Kita nyo, merong ano dyan, merong parang, takip ba? Ano tawag doon? Merong ano, tignan nyo yung korte, Ayan, tingnan nyo yung korte. Ayan, Yan yung kay BBM Bangag. Kita nyo? Tapos ito yung isa, si 001. So, tangkad niya, tenga, and then, yung boses, iba. NBI. NBI, magaling kayo dyan. Imbestigahan ninyo yung boses ng BBM sa mga file, boses ng totoong BBM, Bangag. At yung boses ng bagong BBM ngayon. Wala namang masama, imbestigahan ninyo, di ba? Para sa taong bayan. Hindi yung you are going to spend taxpayers' money kasi pasasara namin kayo, putragis kayo, pasasara namin kayo, NBI, gago kayo. Pagka gago kayo talaga, putang ina, akin lang, okay lang sa akin, isarabong NBI magawa tayo ng bago. Tarantado kayo. Okay lang sa akin, pasara Congress, pasara Senado, pasara yung human rights na yan, yung COMELEC na yan, pasara natin NBI, pasara natin AAP, mga PNP, Coast Guard, pasara natin lahat, animal. Sayang ang pera natin. Kasama ng title natin is, galit na naman ako, Money Matters. Money Matters. Bakit? Mahalaga talaga pera. Pinaghirapan natin Pinaghirapan natin, walang nangyayari, ninanakaw lang. Kaya, institutions of government, pwede ba? Lumagay kayo sa tama. Lumagay kayo sa tamang hulog kasi pikang-pika na kami. Pikang-pika na kami. Gusto na namin magrevolusyon. Gusto na namin magrevolusyon. Matatauhan kayo. Putrakis. Imbestigahan ninyo, putya. Nang putya. Sila ka Eric, imbestigahan ninyo. Mantala ngayon, ang mas pressing ito. Presidente, peke. Sinong mastermind? Yun ang gusto naming malaman. Yun ang gusto kong malaman, NBI. Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind sa pagtago ng katotohanan? Kasi pagka hindi kayo lumabas ng tama, wala kayo sa hulog, lahat ng pinuno nyo, pabibitay namin. Hindi ako nananakot. Nagpapromise ako. Sinasabi ko, galit kami. Kasi karapatan namin. Singilin kayo Magtrabaho kayo na tama. Tama ba yung peke, Presidente? Yun yung Bangag, hindi tama We are run by stupid idiots in this country. We are being run by idiots in this country. Much worse, no? May nagpapatakbong Bangag. Pinaka-the worst. Patay na yung Bangag at nagpapatakbo, peke. Puta, nahanap niya. Nantoko ayo, no? And here we are in the middle of an oil crisis, in the middle of a potential global war. US, China, Russia, yung mga superpowers magpatayan. At idamay tayo, may magnet tayo ng mga bases dito na anytime pwedeng mag-preemptive strike ang China. And here we are. We have an armed forces na lalaban daw ng 30 days. May mga missiles daw nakatutok sa China. May Coast Guard kasi sinasabi, ang hindi lumabas sa China, mga traidor. Puputa yung mga taon to. We are being run by stupid idiots. We're being run by a drug addict. Ang pinakamasama, right now, question mark, we are being run, we're being run by a clone. May info kami na ang lumilitaw na BBM dyan, NBI, makinig kayo, ay a spitting image of BBM, pinsan niya. Okay? We're having it verified. Right now, CIA
and our other counterparts, alam na double yan. So, hintay-hintay tayo kung ano mangyari. Hintay-hintay natin kung ano mangyari. Pilipinas, ang pangit, maunahan tayo ng reaksyon ng ibang bansa. Putang ina, bansa natin to. Nihintay natin yung ibang bansa, hanip talaga. So, ano yung ano, bakit pinagtatakpan? Yun ang gusto natin. Sino ang mastermind? Sino ang mastermind? Sino may pakana niyan? Nakalagay sa konstitusyon natin, NBI, PNP, AFP, na pagka, mga cabinet secretaries, na pagka ang presidente ay patay o incapacitated, meaning he cannot discharge the function of president, which is very critical. Nasa kanya yung power, yung authority. Binigay natin sa kanya, kaya natin binoto. Yan, 6 na taon. Kaya nga dapat ayusin na natin siguro yung term limits, no? Gawin na lang natin 4 na taon. Putang, re-elect na lang kung okay. At least we're not stuck. Ngayon, naka-4 na taon tayo. Imagine kung 4 na taon lang ang term limits, o de tapos na yan, tanginang yan. Hindi, meron pang 2 taon. Kasi 6 na taon. 6 na taon eh. Kaya nga, pwedeng 4 na taon, walang limit. Mare-elect ng mare-elect ng mare-elect. Walang limit na. Di ba? 4 na taon. After 4 years, andar siya ulit. Kainis tong sitwasyon natin. Ang dami natin dapat ayusin. Pero, sino ang mastermind? Sino ang nagpapakana niyan? Sino ang nagpapatakbo ng bansa ngayon? Yang peke? O dinidiktahan lang yan ng kung sino-sino? Kasi kung patay na yung totoong BBM, gaya na sabi ko sa previous vlog, walang respeto yung mga yan doon sa bago. Sino ka ba? Ano ka lang naman eh. Clown ka lang naman. Actor ka lang. Fake eh. Ba't ako maniwala sa'yo? Kaya, sino nagpapatakbo? Executive Secretary ba? Defense ba? Yung si First Lady ba? Si Tamba ba? Sino yung lahat ng sa cabinet secretary, sino ba? Sigurado natin, hindi na si Ed Año, tsaka si Galvez, nag-resign eh. Di ba? Nag-resign eh. Tapos, advice ko kala Ed Año, tsaka kay Galvez, Charlie Galvez, magsalita kayo. No? Tulungan niyo yung bansa na to. And the nation will forgive you. I believe the nation will forgive you. The people will forgive you. Magsalita kayo ng alam ninyo para tapusin natin to. Ngayon, kung hindi kayo magsasalita, kasama kayo sa listahan. Kasama na kayo sa listahan na uusigin ng mga kababayan natin para pananagutin kayo. Doon sa alam ninyo. Lalo na yung kidnapping ni Tatay Digong. No? At saka sa, ano yung pagkakaalam ninyo sa bangag yan, hinayaan nyo. Okay, sino ang mastermind kung bakit pinagtatakpan yung totoong kondisyon ng presidente? Gusto namin malaman, patay na ba yan o buhay pa? We are concerned. We are concerned. One, because bakit ganon? Presidente, tinago nyo? Bakit? Patay na ba? Bakit marunong pa kayo? Di sana nasa libingan na yung bayani yan. Tumatakbo yung oras. Pagka yan, hindi nyo nilitaw at lumabas na talagang may ano kayo, hindi na namin papayagan, ilibing yan, haharangin namin yan. Wala nang libingan ng bayani. Puta, pati yung tatay, tanggalin namin dyan. Wala nang libingan ng bayani para dyan sa tukmol na yan. Sipin mo, hanggang patay na eh. Tapos gano'n, may double pa. Ay, nako. Hindi, wala ano. Ngayon, ang paniniwala namin, na may nangyari dyan eh. Kaya minamadali yung impeachment ni Inday Sara. Minamadali yan para iakit sa Senado, may mga nakaabang doon, tapos nung gigiltiin, siyempre, umiiral ang pera, ayan, pupunta natin yung pera. Iral-iral yung pera, tapos nun, gigiltiin siya, and then biglang, ay, namatay na si BBM. Lilitaw, tutunawin na yung sa freezer. Para libingan ng bayani. Kaso, na-impeach na si Inday eh. Na, ma-impeach si Inday ko, no? Tapos nun, yun ang thinking nila. Tapos nun, by constitutional succession of SFGF, constitutional succession. Hindi pwede si Inday na-impeach, si Soto na.
Sabi-sabi kayo na constitutional succession tayo, SFGF. Tayo mo, papayag. Ganun to, Hindi ako papayag nun. Constitutional succession, bullshit. Hindi ako papayag nun. Kasi planado nyo Planado nyo, may ginawa kayo na hindi tama. Bakit kami papayag ng constitutional succession kung kanyan? Pagka sinindikato ninyo yung proseso, ba? Yun na nga sinasabi namin. Okay, another topic sana. Na lumalagay kasi kayo, ako hindi. Lumalagay kasi kayo, you're trying to fall into the playbook of Marcos. Marcos Jr. is playing the playbook of his father. Nagisnan niya. And in fact, pwedeng bigyan niya ng patent. In-improve niya yung quiet, Rio. In-improve niya yung playbook ng tatay niya. 'Di ba? Pagka gumawa ka na silya. Pero lagyan mo na arko sa ilalim, rocking chair, 'di ba? Lagyan mo ng patungan dun sa armchair, 'di ba? Kaya nga ang inimprove ni Marcos yung playbook ng tatay niya. 20 years na rule, etc. Bilin mo lahat. Ngayon binili niya lahat talaga. Generals, politiko, binili lahat. Sinurap yung mga agencies, di ba? Nantoko. So here we are. Ay, kurap talaga. So, kung isipin niyo ang mga Pilipino, mga OFW natin, pikam-pika na, galit na. Ang daming gustong pumunta sa kalsada para tapusin. Ngayon, kung ang playbook ninyo, lalabas kayo, peaceful, kasi we are ayaw natin ng gulo, ganyan. Yun ang gusto ng administration. Kaya, ang advice ko sa inyo, ewan ko kung take it with a grain of salt, ganun lang, kung gusto niyo na mabago to, you should think out of the box. You should change strategy. Okay? Bukas yun yung topic ko. Bukas. Kung may oras pa, 10:00 na tutulog na kayo Tulog na tayo. Tulog na tayo. Ngayon, bukas yun yung topic ko. Change of strategy. When you play according to the playbook of your opponent, number one, you're very predictable. Kasi sinusunod mo yung playbook niya. Alam niya kung ano ikikilos mo. Kaya kung kunyari, ang peg, laging ganun. Peaceful rally. Ganun talaga. Yung predictable. Peaceful rally, kaya okay lang yan. Sila, minomonitor nila, may mga agent sila, mga dos-dos. Kikita nila, magko-converse dito. Sa Liwasan Bonifacio, may intensyon, pumasok sa Menjola yan. Ganun ba? So, maglalagay din sa nabakal ng pulis. Ngayon, naglagay na nga, binolt na nga yung mga barbed wire doon. May nakatayo doon, nakaganyan. Ganyan, sarap tirado rin. Kanto ka, ito mga taon to. Tatapak, Kung meron ka lang sniper doon, kita mo, pinahagingan mo dito, wing! Kita mo kung hindi nagkandarapang humalik sa lupa yung mga yun Tatapang ko nung kasi alam nila, predictable kayo. Yun, ganun lang yun. Tatandaan niyo yung Patton, yung si General Patton. Yung pinakasigang general sa US, idol. Then, nung binabayno niya yung mga tangke ni Rommel, andyan na. Inambus ni Patton, sinabi niya. Sabi niya, "Goddamn Rommel, you son of a bitch, I read your book." Alam ko yung libro mo. Alam ko yung doktrina mo. Pinag-aralan ko Ba't ko gagawin yung mo? Pero si Patton, he thought out of the box.
Alam niya kung paano kikilos si Rommel because he was playing his own playbook. Kaya dapat ganun tayo. Hindi yung predictable. Unpredictable dapat. Then you have a chance of winning against this kalaban ninyo. Of course, there is that divine intervention. Kasama naman lagi yun eh. Pero pati ang langit, kagabi na naginip ako eh. Parang confused yung sa atin, ang langit sa atin eh. Parang ano ba kayo? Ano ba kayo? Hindi nyo alam yung gusto nyo gawin eh. Hindi, parang gano'n eh. Parang sinesermo ng ako. May kasamang mga tao doon eh. Ano ba kayo? Ayan na nga, given na nga eh. Kaya sino ang mastermind sa pagtakip ng katotohanan? Sino? At sino yung mga kasama? Sino yung mga accomplice? Sino yung complicit dito sa krimen na to? NBI, pakiimbestigahan nga. Hindi kami makukuha, alam nyo mga kababayan, NBI, AFP, PNP, sa totoo lang, umpisa, matatakot pa ako sa inyo eh. Sa umpisa, kasi nirerespeto ko yung natin eh. Nirespeto ko yung proseso natin. Pero sa nakita ko, puta na, paano ko rerespetuhin yung proseso natin? Rerespetuhin ko yung mga putragis na mga batas na yan. Eh kung kayo mismo eh, niloloko nyo yung batas eh. Ginagago nyo kami. Gusto nyo susunod kami sa batas pero yung mga principal ninyo, ninanakawan kami. Nakalagay sa konstitusyon, may karapatan kami magsalita. Tapos babalik ta rin nyo, sasabihin nyo, inciting to sedition, inciting to rebellion, cyber libel. Pero kayo may karapatan kayo manira ng manira, sisirain nyo yung tao. Tignan nyo ginawa sa mga tao. Sinisira nyo si Barsaga, sinisira nyo si Libiste, sinisira nyo sila Lorraine, Doc Lorraine, tsaka si Caselis, sinisira nyo sila, lahat eh. Yung mga vlogger, kayo pwede manira. Pero kami, hindi kami pwedeng magsalita para questionin lang. Mga putang na, hindi pwede yun. Ano, niloloko nyo kami? Yung konstitusyon sa inyo lang nag-a-apply para isubdue kami? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Gusto nyo patunayan namin sa inyo kung sino talaga masusunod dito? Gusto nyo umalma kami lahat? Umalma kami? Pasensyahan tayo. Kasi hanggang hindi tumatapang ang taong bayan, hanggang di tumitindig para ipakita sa inyo yung galit nila. Eh ba't ba dapat magalit? We are receiving around 5 to 6 trillion per year. Updated. 5 to 6 trillion a year income from income taxes collection, from BIR, from customs, from government-owned corporations, from the VAT, yung mga excise tax na yan, VAT na mga groceries, etc., etc. Lahat-lahat. Pati yung mga government-owned na yan. No? So pagka pinagsama-sama mo na yan, we are receiving around 5 to 6 trillion. So doon nagpa-fluctuate. Pati tourism arrivals, etc., etc. 5 to 6 trillion. Exports natin, etc. 5 to 6 trillion. If you divide it, sasagutin natin bakit nila pinagtatakpan. No? If you divide it to 365 days, 5 trillion sa 365 days, kinumpute ko na kanina, is 13.7 billion daily. 13.7 billion araw-araw ang kinikita ng bansang Pilipinas. Sa inyo, taxes ninyo, sa mga transaction, etc., 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 etc. 13.7 billion daily. No? Kung 6 trillion ang kinikita natin taon-taon, it translates to 16.4 billion daily. 13.7 billion daily to 16. So 13 to 16. Billion. Billion. B, hindi M. Billion daily. If the income of the Philippines government, as it is right now, is around 5 trillion to 6 trillion. Again,
13.6 putya, no? 13.7 billion daily to 16.4 billion daily. Yung PhilHealth na hinahabol natin, 60 billion. So, ibig sabihin, kung sa 13 sa 5 araw, 13.614 per kamos, 5 times 4, 20, 5 times 1, 5 tama. Mga 5 araw. Kuha na sana, bayad na sana. Hanggang ngayon, hindi pa bayad. Magmamayo na. Lapit na magmayo, 2 araw, Mayo na. And may order ng Supreme Court. Bakit hindi pa sinosole? Gano'n naman pala yung kita natin. Sa tingin niyo, yung mga nagsasabi, bangkarote na tayo. Bangkarote. Ngayon, bangkarote. Bukas, meron namang kita. Next year, meron namang kita. Because automatic Lahat ng bibilin mo, may VAT. Income tax, hindi nyo panawakan yung sweldo nyo. Deducted na. Magre-remit na lang yung kumpanya. Kaya nga, Diyos ko, no wonder, yung 15 billion, 13 to 16 billion. Gawin na natin 15 para average. 15 billion daily. Sus Mariosep, ang laking pera nun. Ngayon, ang sabi ng mga nag-de-deliver, minsan 2 beses sila sa isang linggo mag-deliver. Ang isang delivery, umaabot ng 50 billion. Thereabouts, no? 50 billion. So, sa isang delivery na lang, isang beses sa isang, kung ang 13.7 billion, gawin mo isang linggo, 96 billion per week. Hanggang 115 billion per week ang kinikita. 96 billion to 115 billion. Gawin natin 100 billion. Nagde-deliver sila twice a week. More or less. Meron 30 billion, may 50 billion. Gawin na, isa na lang, 50 billion na lang. Kalahati. Halos kalahati. Nade-deliver. No wonder, mahirap tayo. No wonder, ayaw nilang bumaba sa pwesto. No wonder, gusto nilang may impis ang Inday Sara para hindi sila mahabol. Kasi si Inday Sara nga habol sa kanila. And then yung mailalagay nilang leader, kakonsyaba nila. Mga animal to. Mga walang yato. At kayong mga AFP, PNP, NBI, lahat kayo. Iikot ang gulong talaga, sinasabi ko sa inyo. Hindi niya, dahil sa kawalang yaan na nangyayari, hindi niyo maiwasan taong bayan magre-revolusyon. Hindi niyo maiwasan na doon na tayo papunte. Galit na yung tao. Ngayon, kung gusto niyo abusuhin palalo, sige, go ahead at your own risk, no? Ang sinasabi ko lang sa inyo, sa sobrang galit ng tao, we might go into a French-type revolution na talagang walang mayaman titira, no? Ng oligarko yari. Lipat kayo, sige, hindi na kayo makabalik sa Pilipinas. Baka hantingin pa kayo sa abroad. Ganun na mangyari. Iniiwasan natin mangyari yan. Sa sobrang galit ng tao. Ang hierarchy, ganyan yung natin, no? Ganyan, no? Population. Ito lang yung mayaman, super oligarch, yung AAA, di ba? Yan. Ito, masa yan, masa. Pag kayo ginutom nyo, magre-revolusyon yan. At nakahintay lang sa gilid-gilid ang CPP and PNDF. AFP, gusto nyong mangyari yan na mag-take over sa, yung mga kaliwa. Bakit? May kaliwa na rin ba dyan sa inyo? Kaya nga, nasa inyo yan. Pikain nyo pa taong bayan. Revolusyon ang bagsak niyan. Armadong revolusyon. Hindi revolusyon na peaceful revolution na sinasabi ng ibang leader ngayon. Peaceful revolution. Ako, I'll just watch a peaceful revolution. I'm hoping for a peaceful revolution, but I am preparing for a bloody revolution. Kasi doon papunta Doon papunta. Ayaw nating umabot sa madugong Pero tignan nyo, no-brainer, mga kababayan, no-brainer. Ito yung mayaman, Ito yung masa. Pagka ang masa, tinamaan ng paghihirap, walang makain, matas ang bilihin. Yung mga mayaman, 7
700,000 nga na pagkain, kayang bayaran. 100,000 ng pagkain, kayang bayaran eh. Isang kainan, kaya. Ano, magkano? Paldo ng pera. Tanginan nyo. Saan galing yan? Doon sa pera ng taong bayan, kinikita. Inaano namin yan. Ang tag doon. Binabayo namin yan. Pinaghirapan yan ng taong bayan. 15 billion a day. Plus minus. 15 billion a day. And here you are. You spend so much. And you want to retain yourselves in power. That's why you do not want to share the information na patay na si Marcos. Question mark. Pinagtatakpan nyo with a double. Kanina may nakausap kami, kaibigan. Hindi ko sabihin yung pangalan. Kaibigan, nakita niyo si Marcos. Pinapatotohanan niya, hindi si Marcos yon. Tumangkad. Sumigla. Bumata. Tignan nyo nga yung tsure. Bumata eh. Kaya nga, the worst ang kwento. Kaya nga, bumata. Ito yung Marcos ng, dahil ko salamin dito. Ito yung Marcos na sabi ni Secretary Jose Joe, picture on the left taken March 15, 2026. Kailan lang yun? March 15, 2026. Heritage Memorial Park, Taguig. Picture on the left. Ito yun, picture on the left. Yan, picture on the left. Tingnan nyo naman. Yan ang ano natin, presidente, di ba? Hail BBM. BBM, okay. Ngayon, yung picture on the right, taken mga isang buwan, April 23, 2026. Sa Manawag, Pangasinan. Yan yung sinasabi ko na. Yan ang sinasabi ko. Oh. Wow, pucha na. Galing yung hospital na yun. May pag-asa ako dun ha. O yung mga senior ha. Punta tayo sa hospital. Ibang klase oh. O tingnan nyo ibang klase talaga oh. Ibang klase oh. Oh. Kaya nga, picture on the left, isang buwan lang ang diferensya, more or less, no? March 15, yung isa, April 23. Parang 2026, picture on the left was taken sa Heritage, no? Sa may Port Bonifacio. Kita niyo yung tsura? At kayo maniniwala na mga NBI, AFP, PNP, hindi kami tanga. Putang ina. Sorry, PI. Hindi kami tanga. Kita sa picture, kita sa tenga, kita sa tindi, kita sa pananalita. Yung kisig, isa kuba. Kuba. Kinokorek niyo yung posture nitong double, ano? Nasaan yung totoo? Isang question nyo, nasaan yung totoo? Anong balak nyo? Anong balak nyo? Kung totoo yung April 8, 29 ngayon, it's 21 days of violating the Constitution. 20 days, kasi 24 hours dapat sumumpa na ang Vice President. Pero, you have denied that information that something happened to the President and now you want us to believe, lahat kami, lahat ng Pilipino, tatangahin ninyo, na paniwalain kami. Hindi, yan yun. Anong freezer? Wala sa freezer. Paano nga yung tenga? Yung tenga, isipin nyo. Yung tenga. Ano yun? AI generated. Kaya nga, NBI, PNP, pwede ba? Para hindi kayo ma-abolish. Nasabi ko na sa inyo, ha? Pag ako nagkaroon ng pagkakataon with the Filipino people, abolish ang abutin ninyo. Abolish ang abutin ninyo. Wala sa akin yung mga tradisyon na yan. Putang ina. Ibahin nyo ako. And kung matapang kayo, mas matapang kami, taong bayan. Kami na sa katwiran, wala kayo sa katwiran.
No? Kakampi namin langit. Sino kakampi nyo? Demonyo, bangag. O yung mga nakapaligid dyan sa Malacanang ngayon. Mag-isip-isip kayo, huwag niyong dalhin ang Pilipinas sa revolusyon. Huwag kayong manakot na ako nagdadala sa revolusyon. Hindi. Pinapangaralan ko kayong lahat. Lahat kayo. Kayong lahat na ahensya na may armas. At lahat ng Pilipino na gusto na magrevolusyon, pinapayuhan ko kayo. Iwasan natin ang katmari. Ngayon, kung pipilit ninyo, kayong mga nakapwesto, bala na kayo. Bala na ang taong bayan sa inyo. Kasi sigurado ko, ma-abolish kayong lahat. Sigurado ko, pananagutin kayong lahat ng taong bayan. Utang ina nyo. Tang ina ninyo talaga.